What's up guys? Welcome back to my channel. To this video ay gusto kong share guys na plano ko magpatayo ng vape shop. Ang problema guys ay hindi ko alam kung paano magsimula kasi ang negosyo guys ay pang solo. Ako yung nagbo-market, ako yung nagbebenta, ako rin yung nagbabalot ng order and ako rin yung nagpapadala sa courier. So this time guys ay gusto magpatayo ng vape shop na meron siyempre, may tao na nakabantay. And ang problema guys ay empleyado ako. So alam natin guys na pag empleyado ay 8 AM to 5 PM ay bayad ng oras. Bali, paano ko siya gagawin guys? And marami akong tanong guys na paano ko gawin yung gusto ko na negosyo na vape shop. Kung mismo yung supplier hindi ko rin alam. And paano maghawak ng tao or sino i-hire. So marami kong tanong na hindi ko masabi na kaya ko gawin. Actually guys, di lang vape shop o gusto gawin negosyo guys, marami, pero mahirap kasi guys na empleyado ka na gusto magnegosyo. Kasi normally pag gusto magnegosyo ko ay kailangan talaga na meron tao na pwede makatutok. Kung ikaw mismo may-ari dapat ay kailangan makatutok doon, pero paano mo siya gagawin na nagtatrabaho ka na mayroon kang negosyo. Kaya marami akong mga tanong na hindi ko alam kung pa sasagutin. And dumating sa point na nakita ko yung kaibigan ko na may negosyo ng vape shop and tinanong ko siya regarding dyan, and after ng usap namin ay nagkaroon kami ng deal. Ibig sabihin nagkaroon kami ng negotiation na maging business partner na lang, kasi siya mismo ay alam niya yung kung saan kukuha ng supply ng vape and siya rin bahala sa tawan. Kaya nag-usap kami regarding sa plano namin, and meron kasi ako nakita guys na pwesto, mura lang yung kanyang renta, and naisip ko na doon maglagay ng vape shop. At kaya nag-usap guys, ang nag-usap namin, siya yung mag-manage. Ibig sabihin yung income namin ay meron siyang percentage. Kumbaga is may share profit siya doon kasi siya yung nag-manage, siya rin mag-handle ng tao, siya rin mag-order. So, kaya ang trabaho guys ay kailangan lahat ng income ay dadaan sa akin o yung mga benta para ma-monitor ko yung cash flow. Napaka-importante guys na ma-monitor yung cash flow kasi doon mo malaman kung okay ba yung income, nagkaka-income ba or baka palugi na. Kasi yung risk guys ay nasa akin. Kasi dahil business partner kami, kailangan talaga na ma-monitor mo lahat. So, hindi ko na sabihin guys yung napag-usapan namin regarding sa share profit. Ang napag-usapan namin ay kung magkano yung kanyang share profit. And siya yung maging manager dun sa area na yun. Kaya yun ang napag-usapan namin. Kaya kung kayo guys na meron ko idea regarding sa vape shop, lalo na yung saan pinakamurang supply na pwede natin kuhaan, ay baka matulungan nyo ko guys. Pag-comment na below kasi hindi ko alam kung okay ba talaga yung vape shop na negosyo sa area namin, kasi napansin ko dumadami yung vape shop dito and mataas pa yung demand kasi dito sa area namin guys, yung mga outsider galing sa province ay pumupunta pa sa city para bumili ng stock o bumili ng vape. Napansin guys na dito sa Pilipinas ay marami nagsisigarilyo. Ibig sabihin, marami nagbibisyo ng sigarilyo, and yung iba guys ay nag-convert to e-cigarette, electro cigarette, gaya ng vape. Pero hindi ko alam kung gaano ba karami yung nag-convert sa vape. Pero ibig sabihin guys, yung negosyo ng vape shop until may nagbibisyo ng sigarilyo ay possible na malakas yung income natin, kasi yun nga, hindi basta-basta magsasarado yung negosyo natin pagdating sa vape, kasi marami pa sa Pilipinas yung mga nagbibisyo ng sigarilyo, and yung iba gaya na sabi ko kanina, nag-convert sa e-cigarette. Kung isipin nyo guys, pagdating sa vape medyo mabango yung hininga natin kasi nga may flavor kumpara sa traditional na sigarilyo na medyo mayamin. Pero yun nga, according sa iba guys, iba pa rin yung impact ng traditional sigarilyo kaysa vape. Pero kung gusto lagi na medyo mababa yung grace and medyo mabango naman hininga natin, napili tayo sa vape.
By the way guys, na wala akong bisyo. Di ako naninigarilyo, hindi rin ako nagbe-vape. Kaya mahirap sa part ko kung ano ba talaga yung maganda ibenta sa vape. Pero buti lang guys, meron akong business partner na pwede makatulong sa akin. Ibig sabihin, kahit nagtatrabaho guys, ay pwede niya ako tulungan sa business plan ko. So, ang pangso guys ay magmamarket na lang, i-online, para mas mabenta. And gagawa ko ng mga any activities na pwede makatulong sa aming business. Pero yun nga, kailangan natin malaking punan. Akala ko noon ay maliit yung punan na kailangan dyan, malaki pala. Yung pala, ang mahal pala ng mga bala ng vape. Ganun pala yung presyo niya sa supplier. Kaya yun na nga, medyo na okay ng usapan and nag-order na kami ng stock. Tapos nag-start na kami magpa-renovate ng pwesto. And nakakatawag isipin guys na una dumating yung stock kaysa pwesto. Yung pwesto guys hindi pa tapos kasi under renovation. So marami pala gastusin guys. Sa pwesto pa lang guys, daming gagastusin kasi kailangan natin mapaganda. And kailangan natin bilisan i-renovate yung pwesto kasi nga nagpatak na yung metro, nag-start yung bayad namin sa rent. Kaya kailangan madaliin. Bali, sa next video guys, papakita ko yung pwesto and yung stock na dumating sa amin. Hopefully guys, no, sa mga may alam sa vape shop, baka pwede ako matulungan regarding sa mga tips, anong magandang gawin para lumago yung aking negosyo na vape. Negosyo pala namin kasi mayroon akong business partner, pero parang ako yung medyo, kumbaga sa business partner ako yung medyo mas malaki yung na-invest regarding sa business na to. Okay, baka alam nyo guys yung pinaka-supplier ng vape and magkano ba talaga. Kasi yung sa amin guys, sa retailer lang kami, ibig sabihin, kumukuha lang kami sa distributor. And sa future guys, gusto namin na balang araw baka maging distributor kami. Hindi natin lang kung ano maging takbo ng panahon. Papakita ko yung peso and yung mga stock namin na dumating. Okay? Okay guys, nandito na sa area guys. Nandito ang aking business partner. Nandito rin yung carpenter na mag-ayos ng vape shop. Maraming dumadaan, maraming tao. Bali, ito yung lugar guys na paglalagyan ko ng vape shop. Marumi, medyo magulo, pero ayusin natin yan. Hindi ko rin alam kung magkano magagastos natin dito. Parang marami dapat ayusin dito. Maliit lang siya kasi nga vape shop lang siya. Tingnan na guys, maraming dumadaan. Ibig sabihin, malaki ang chance na ma-market natin yung vape shop dito. Ito yung plywood na binili ko guys, mga materials para makapag-start tayo ng ating vape shop. Yan, ginagawa na yung paglalagyan ng mga stock na vape. Malupit yung carpenter natin guys. Magaling niya gumawa. Yan guys, dumating yung stock natin, pero yung ating vape shop ay hindi pa rin tapos. Yan, tinitingnan namin guys kung kumpleto yung stock na dumating sa atin. Kasi kung di natin yan i-double check at doon pa natin nalaman na may kulang, ay baka mahirapan tayo magpaliwanag sa ating supplier. Kaya dito pa lang guys, kailangan mabilang na. And importante guys na kailangan ma-video nyo guys, kasi yun ang gagamitin na ebidensya na yung item na pinadala ay kulang talaga. Yan, marami ang flavor yan guys. Sad to say guys, wala pa ako alam sa mga vape kung ano ba yung mabenta, kung ano yung hindi. Kaya umasa ako sa aking business partner na alam kung ano yung mga stock na kailangan ilagay sa shop para mabilis yung market namin. Pero in a long run guys, alam ko na kikita rin ako. Ito yung vape shop ng aking tropa. Yan, meron siyang sariling vape shop. Yan guys, sinimulan namin bilangin yung nakalagay sa mga box kung tama talaga yung mga napadala. Yan, binibilang namin yan. Kailangan talaga mabilang yan.
Bawat box guys ay merong 10 pieces yan. Ito yung mabenta guys sa area namin, kaya ito yung mas malaki na kinuha namin ang stock according sa aking business partner. Kaya wala akong idea. Yung iba guys ay hindi ganong mabenta, pero hinahanap pa rin yan ng mga client natin. Yan. Okay, so pinapakita na kay business partner yung mga laman. Pinapaliwanag niya sa akin bakit ito yung kanyang kinuha, and ano ito, and para saan ito. Ito guys, pinapaliwanag na kay business partner yung mga item na kinuha niya na ilalagay namin sa shop. Bakit ito? Kasi yun daw ang kanyang paniniwala na ito yung mabenta talaga sa area na paglalagay namin. Ito kanyang vape shop guys, maliit lang siya, sarili ng vape shop yan. Yan.